Aminado ang AFP na kailangan ng dagdag na air assets ng Philippine Air Force. Sinabi po nila ito kasunod ng pagpapakawala ng flare ng Chinese jet sa daanan ng eroplano ng Pilipinas. Saksi, si Chino Gaston. Ang pagpapakawala ng flares ng Chinese fighter jet sa daraanan ng eroplano ng Pilipinas noong August 8, unang beses na may ganitong insidente sa pagitan ng mga eroplano ng dalawang bansa ayon sa Philippine Navy. Pero dati na raw nagkaroon ng pagkakataon na mula sa mga base militar ng China ang pinakakawalang flare. There have been incidents in the past that the Philippine Air Force Nomad flight, piloted by no less than the Commanding General of the Philippine Air Force, he noticed that there were flares being fired from the bases. Tingin ngayon ng militar ang eroplanong nagpakawala ng flare galing din sa base ng China at hindi sa isang aircraft carrier. Ayon sa AFP, kailangan na ang dagdag na air assets ng Philippine Air Force. Nitong Hulyo, inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbili ng 14 na bagong multi-role fighter jets. Ayon sa source ng GMA Integrated News, may napili na sanang supplier pero nagkaroon ng problema sa supply ng aircraft. Bagamat di raw pabatol ang Pilipinas sa panguudyok ng China, handa ang AFP na gampanan ang tungkulin nito. Those flares simply flared up the sense of patriotism in every member of the armed force of the Philippines. We will not be deterred from continuing to perform our mandate of securing the integrity of the national territory. Lalo't ayon sa DFA, China ang lumabag sa ating airspace dahil nasa EEZ ng Pilipinas ang Bajo de Masinloc o Panatag Shoal. They're within our rights and they entered over our airspace. So they were undertaken over our airspace. Kaya formal nang ipinrotesta ng Pilipinas ang nangyari. Scarborough Shoal is within our legal rights and in sovereignty. We'll always maintain that. So any talks we have with China, that will be our position. But it doesn't mean we're not willing to talk with China. Ayon sa Philippine Navy, dumami ang Chinese Navy, China Coast Guard at research vessels sa West Philippine Sea mula August 6 to 12 kumpara noong nakaraang linggo. Nabawasan naman ang Chinese Maritime Militia vessels. 9 sa mga Chinese vessel ang namonitor sa Bajo de Masinloc habang 11 ang namataan sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Ayon sa DFA, nagkaroon na ng provisional understanding kaugnay sa mga RORE ng China at Pilipinas kasunod ng pag-uusap nitong July 2 sa bilateral consultation mechanism. So the salient points po of the provisional arrangement is basically one, this provisional arrangement is without prejudice to our national positions. Ito po siguro pinaka-importanting provision itong provisional arrangement. And number two, this will be subject to review. Ang pangunahing punto raw, tanggap na ng China na may RORE missions ang Pilipinas. There is already an agreement that our Chinese friends have agreed that there is a RORE. RORE meaning rotation and reprovisioning of essentials. Makakatiyak ba tayo later na dahil sa ganitong pag-uusap ng provisional agreement, wala nang mangyayaring mga harassment o mga and even siguro sa ating mga mangingisda? On the particular understanding, we have made very clear to China that we will honor the provisional understanding and we expect China to honor it. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi.